hello. May call. Hello. Pakinig ka? Hello, yun. Left na, ba? Nasa mukha ko. Okay, sa magandang umaga sa lahat ng ating taga-subaybay ng programang Mga Balita at Impormasyon. Ang inyo po nakakasama, Lino Amarillas Jr. mula po sa lungsod ng Calapan. Tuwing araw po ng Sabado at Wednesday, 10 to 11 in the morning. At salamat po sa katatapos sa programang Sakto-Sakto Lang. Siyempre, dito pa rin po yan sa MIB4 Online Radio sa Pilipinas. Nakakasama niyo po, Lino Amarillas Jr. Okay, kumusta na po ba ang nangyari sa atin ng isang linggo? Oo. Siyempre po, pag-araw ng Sabado, programa natin 10 to 11. Then pag-araw po ng linggo, tayo po ay napunta sa bahay sambahan. Tayo po ay, siyempre, sumisimba. Kasama natin ang ating pamilya. Oo, isama natin. Kasama natin ang ating buong pamilya pag-araw po ng linggo. Yan. Siyempre po, katulad ng ating nakagawian, bago tayo magpatuloy sa ating programa, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at muli po tayong magkakasama-sama sa himpapawid. Tanging kabutihan niyo lang po ang manguna. Itago mo po ako sa likod ng iyong krus. Kayo po ang salita niyo lang po ang aming marinig. Wala po tayong mabanggit na masama. Basta po tuwing kabutihan lang po. Ito po ating samutalahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, kayo po ba'y sumabay sa ating panalangin o sasabay po kayo? Nasa ganun po lahat ng ating pangangailangan, kung ito man ay material na bagay o pinansyal, o di, at least meron po tayong aasahan sa ating Panginoon. Pero wag po tayong agad na hihingi, agad na magabang kung ano mang biyaya yun. No? Siyempre, meron po yung due date. Yan. Meron po yung panahon na dapat nating abangan. Oo. Ganun lang. Oo, saka ngayong araw ng Sabado, sus ko po, napakainit ng panahon. Ayan, naalala ko kahapon po. Kahapon, November 3, tayo po ay nagbayad ng bill ng kuryente sa tubig. Bill ng kuryente na naman. Ano ba yan? Ba't ba kayo nagbibil ng November 4, araw ng Sabado, bago wala kayong pasok? Sus ko po. Sayang kasi ang araw. Di napilitan magbayad ng November 3. Pag sa haba ng pila, ganyan din sa Calapan, ito yung sa Oriental Mindoro Electric Cooperative, ano? Talaga naman, due date na naman. Buti pa ang Calapan Water, nag-due date sila ng A3. Oh, pwede sila mag-due date ng A4 ngayon kasi meron silang pasok pag-araw ng Sabado. Ang Ormeco, pag Sabado at Linggo, wala na. Ayan. Talaga hindi maintindihan itong mga ito eh. Nung ating binati sila na walang pasok ang A2, bago nag-due date sila. Yung pala, may pasok pala ng A2. Oh, edi nakapagbayad yung iba. Oh, sabi nila, edi mag-GCash yan. Yan na naman tayo, GCash na naman eh. Edi may additional payment na naman yan. Eh kung yung bagay, itapat nyo po sa petsa ng may pasok, oh, di tapos ang pulong. Ganun lang, mga taga-Ormeco. Oh, magandang umaga po sa inyo, mga taga-Ormeco. Ganun din sa Calapan Water. Calapan Water. Good morning po.
At siyempre, binabati natin isang maligayang panonood ng ating kagalang-galang na Governor Bones Dolor at ito ang gusto ko. At ang kanyang Vice Governor E.J. Falcon, kaya mo yan, sir. 10 ng Sangguniang Palalawigan members. At siyempre, ang ating iginagalang at pinagpipitigan ng First Lady, City Mayor ng Calapan, Mayor Malu Murillo, Marilu Flores Murillo, at ang kanyang Vice Mayor Bim Ignacio. Peksinin lang natin kasi alam niyo ba kung anong pangalan ni Bim? Para sa inyong kabatiran, ito po ay si Ginoong, si Vice Mayor Romel Rodolfo. Ignacio, ang daba. Pero ganyan pa man, gwapong-gwapo yung Vice Mayor natin yan. Ang dami niyang mga ang dami mga programa sa lungsod ng Calapan. Kahit siya wala sa executive, nasa legislative. Kasi ang legislative, alam naman ang bawat siya na yan ay tagagawa ng batas, ordinansa, resolution. Pero sa kabila ng kanyang pagiging busy sa kanyang tanggapan, ay nakakapagdala pa rin siya ng mga biyaya sa ating mga barangay. Akalain mo, no? Saka maraming contact person itong ating Vice Mayor Bim Ignacio sa mga senador. Ay akalain niyo ba namang pinsan niya lang naman ang ating Senate President Mig Zubiri. Kamag-anak, kaya anumang hingi niya sa ating Senate President ay kaagad na ibibigay, ipagkakaloob. Dati rin siya naging kabilang sa hanay o sa tanggapan ni Senator Grace Poe. Talaga namang mabigat ang ating Vice Mayor, Mukhang ito hindi pa kayang pabagsakin. Hindi kayang pabagsakin. Siyempre, magandang umaga rin po sa lahat ng mga nanalong barangay captain ng lungsod ng Calapan at sa 14 na bayan ng lalawigan. Dito sa lungsod ng Calapan, 62 barangay captains yan. Balita natin, mukhang madidihado ang mga kapitan ng kasalukuyang administrasyon, Mayor Malu Murillo at ang liyamado ay yung kabilang grupo. Kasi alam nyo, sa mga panahong ito, malapit na. Pagkaupo ng mga sa December 2, kung di ako nagkakamali, December 2 ba? Magkakaroon po ng ABC President Election. So, sa lungsod ng Calapan, ang balita ko yung pinsan natin ang lalaban na kulang sila sa bilang at yung ating incumbent na ABC President Sir Rojas, ano ba first name nito? The ABC Rojas, ang barangay Libis, Ayan ang incumbent ABC President na mukhang sasagupayan ng ating pinsan Calero Barangay Captain Randy Ahoro, pero kulang sila sa bilang. Yan, siya. Diyan ang magkakaalaman. Mukhang magkakagapangan dyan, Nito nga barangay eleksyon nagkaroon ng gapangan, hindi may iwasan. May nag-abot ng mga pera. May mga nag-abot ng pera dyan, hindi natin may iwasan. Kasi yun naman ang totoo. May mga nag-abot ng pera na hindi umubra ang pera, pero yung isa ay nag-abot pa rin ng pera na talagang kinakailangang sakmalin. Yan na kasi ang kinaugilan ng Pinoy. Hindi naman po lahat, pero siyempre, kung bigyan ka man, kung di mo naman siya iboboto, edi nasa sa atin na po yun. Tangin. Tayo lamang po nakakalam kung sila ay ating iboboto. Muli po, congrats sa mga nanalo nating kapitan at yung mga re-electionist. Siyempre, binabati natin ang ating inaanak niyan sa Barangay Pili, Bayan ng Pinamalayan. 3 termino na ng ating inaanak niyan, si Gilbert Senyo, si Gibe. Mabuhay ka, Gibe, hanggat gusto mo. At ang ating bayaw, na nanalo rin kagawad, second term. Ano swerte nito? Ni Kagawad Puroy Ricardo. Akalain mong second term na siya. Pero nung una, in-appoint ito, Parang nakakatatlong term na siya ngayon kung bibilangin mo yung appoint. Kasi nung in-appoint siya noon, di in-appoint. Yung may nanalo, yung kapitan ay lumabang konsel ng bayan ng Pinamalayan nanalo. Ang kapitan ay yung primera konsel ay naging kapitan. Yung inaanak natin, bago nagkulang sila ng isang kagawad, di ang ating bayaw na si Puroy Ricardo. Talagang ganun, So, ganun pa man, may paalala po ang ating Commission on Election para po sa
Hindi lang po ito sa Calapeño, sa buong bayan ng Oriental Mindoro. Dapat alam nyo. Ito, information, ano? Paano nga ba mag-file ng SOSE kaugnay sa nakaraang 2023 Barangay and SK election? So, makikita nyo po yan sa link ng COMELEC, yung lahat ng SOSE forms, ano? Handa po kayong tulungan ng mga tanggapan ng COMELEC. Ito po yung mga papasang dokumento, no? Main SOSE form. Number 1 is Statement of Contribution and Expenditures form. Ito yung SOSE yung tinatawag. Pangalawang requirements po is Schedule of Expenditures form. Ito yung SCE. Pangatlong form ay Summary of Lawful Expenditures form o yung SLE. Pang-apat, Schedule of Unpaid Obligation forms. Pang-lima, Schedule of Contributions Received o SCR form. So yun po, 5 form na kinakailangan yung pilapan at isumite sa ating COMELEC. Kasi pag hindi nyo ito isasubmit, baka kasi sa susunod na pagkakataon lumuwaban muli kayo na kagawad o opisyal ng barangay, hindi po kayo paunlakan ng COMELEC. Kasi may mga requirements na dapat nyong tugunan muna. So yun So yun, mga barangay official o barangay na nagagandang barangay kagawad, barangay captain na hindi nanalo, maging nanalo magsasabi din po yung mga hindi nanalo ay kailangan magsumiti kayo ng kinakailangan sa Commission on Election. So, kumustahin naman natin ang ating balitang nasyonal. Alam nyo ba? Hindi pa. Alam nyo ba na meron na tayong bagong Department of Agriculture Secretary? Ito ay tinalaga. Ito, balitang nasyonal. Fishing Tycoon Laurel, bagong DA Chief. Ito po, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang negosyanteng si Francisco Chu Laurel Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture or DA. Inanunsyo mismo na ni Marcos ang pagkakatalaga kay Laurel sa isang press conference sa Malacanang. Nanumpa na rin kaagad kay Marcos si Laurel. Kumpiyansa si Marcos na magagampanan ni Laurel ang tungkulin lalo't matagal na ito sa industriya sa pangingisda at agrikultura. Nakatitiyak din si Marcos na alam ni Laurel ang mga solusyon sa problema sa sektor ng agrikultura at kilala rin ito ang mga tao, lalo na ang mga expert at professional. Taos-puso naman tinanggap ni Laurel ang hamon ni Pangulong Marcos na paglingkuran ang mga nasa sektor ng agrikultura. Yan, meron nagpapa-shoutout din. Shoutout Marvin Nalam. From, shoutout Marvin Nalam. Shoutout from Trece Martires City, Cavite. Aba, abot pala tayo sa Trece Martires City, Cavite. Siyempre, nasa Facebook tayo. Sa mandalok ng mundo, sa mandala, sa amang kapulaan tayo pinabot. Sige, siyempre, sige. Happy birthday, happy viewing, Martin Nalam. 10 ng iyong pamilya, sana'y nasa mabuti kang kalagayan, nasa maayos sa pangangatawan. Yun, siyempre, dalangin natin ang iyong good physical. Nasa na ba tayo? Ayun. Taos-puso naman tinanggap ni Laurel ang hamon ni Pangulong Marcos sa paglingkuran ang nasa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawa ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Pahayag ni Laurel. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak ng sagana ang ating ani at siguruhin ito ay makararating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ng ating mga kababayan sa tamang halaga, wika pa ni Laurel. Binanggit din ni Laurel ang kahalagahan ng modernisasyon ng agrikultura upang matulungan ang mga lokal na magsasaka at mangisda. Nagtapos sa University of Santo Tomas si Laurel na may degree sa Computer Science. Si Laurel ang presidente ng Provel Fishing Corporation ayon sa website nito. Matatanda na
Mula nang maupo bilang Pangulo ng Bansa noong Hunyo 2022, si Marcos ay tumayong kalihim ng DA. At ayon pa rin po sa ating bubit, si Laurel umano ay isa sa may pinakamalaking expenses o malaking gastos o may malaking ibinahaging gastos yung panahon ng kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa. Pangulong Marcos sa bagong DA Chief, kontrolin ang presyo ng agricultural commodities. Dapat. Ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Biyernes ang kanyang unang marching order sa bagong kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Francisco Laurel Jr. kung saan pinatitiyak na regulated ang presyo na lahat ng mga bilihin ng agrikultura. Sinabi ng Pangulo na ang pagkakaroon ng kontrol sa pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura ay isang isyu na kailangan agad na malutas. Binanggit din ng Pangulo ang kanyang utos tungkol sa paggawa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng climate change, bukod pa sa pagtaas ng produktibidad sa sektor ng agrikultura o agriculture at fisheries sectors. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga karatig bansa nito, partikular na sa mga nasa ASEAN, para mapabuti ang practices sa technology sector. At dito po sa lungsod ng Calapan, yung sinabi ng ating Pangulong, ang bigas ay magiging 20 pesos lang per kilo. Nakakatuwa dito sa lungsod ng Calapan. 22 pesos lang po ang bigas. Sabi niya ay 20 pesos nung kanyang nung panahon ng kampanyan at nung kanyang pag-upo. Pinasiklaban niya ang mamamayang Pilipino sa 20 pesos ng kilo ng bigas. Dito po sa lungsod ng Calapan, lalawigan ng Oriental Mindoro, ang bigas po dito ay 22 pesos na lang. Hanapin niyo sa pamilya yan. 22 pesos na lang ang kalahating kilo yun. Ay, sus ko po. Kalahating kilo po yun, baka kayo mabigla. Ayun na, hindi po totoo yung 22 pesos ang kilo. Kalahating kilo. Sa mahal po ng bigas ngayon. Ay, nako. Nakakatuwa naman ang ating sambayanang Pilipino. Para po sa ating nagmamadaling oras, meron na po tayong 23 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nanonood sa programang Mga Balita at Impormasyon ni kasamang Lino Amarillas Jr. tuwing araw ng Sabado at Miyerkules 10 to 11 in the morning. Yung mga nanonood natin dyan, baka pwedeng pakishare naman ang ating program. Alam niyo ba, yung inyong pag-share po ay doon lang po kami humuhugot ng dagdag kalakasan sa ating programa. Pakishare naman po. Para na rin kayo nag-sponsor sa amin. Speaking of sponsor, sino kaya may pusong, mayroon diyang ginuntoong puso na mag-sponsor sa ating programa? Talagang namimiss na natin yung program, yung mga sponsor na yan. Gayunpaman, isang maligayang panonood po sa ating District Engineer ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa unang distrito sa katauhan ni Engineer Salvador E. Abad, Sir. Kung ating simpleng banggitin si Engineer C. SEA, dagat. Malalim yan. Malalim yung DE na yan. Nung siya itinalaga dito bilang DE dito sa unang distrito ng lungsod ng Calapan. Akalain mong ang daming award ang nakukuha ng kanyang tanggapan. Palaging top 1. Top 1 office sa buong DPWH sa buong Pilipinas. Akalain mo yun? Nagtatapwa ng DPWH sa First District. Anong mga DE, parang hindi napapabilang sa top 5. O top 10. Pero ngayon, buong puso nating ipinagmamalaki at ipinagyayabang sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang sambayan ng Mindoreña, sambayan ng Pilipino ang pagiging top 1 ng tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Ang galing. Siyempre, binabati rin natin ang kanyang magaling na information officer na si Tita Elma Chokson. Kumusta na kayo, Tita Elma?
Ano bang ating balitang DPWH? So, napakarami dito po sa lungsod ng Calapan. Marami kayong abangan yung ating Calapan Bay, yung Boulevard, dyan sa may barangay Ibaba. Papuntang tapatan niya na barangay Tibag. Kung mapapasin nyo, meron po doon itinayong Baywalk. Oo. Pero hindi pa siya napapasinayaan. Mukhang may inaayos pa kasi parang wala pa siyang ilaw. Pero sa lalong madaling panahon, ito po ay pasisinaya na. Hindi natin alam kung ano pa yung mga inaayos, pero meron kasi mga kababayan natin doon na sa lugar na yun na medyo pasaway. Oo. Yung mga kalat ay talagang doon pa dinadala doon sa ating Calapan Bay na yun. Yung mga kalat-kalat naman mga kababayan natin, baka pwedeng ilagay nyo sa tamang basurahan, tamang lalagyan. Oo. Ang Pinoy naman ay masinop, malinis, di ba? Yan ang mga Pinoy. At siyempre, yung mga proyekto na yan ay hindi maisasakatuparan sa tulong naman. Kung wala ang tulong ng ating kagalang-galang na Congressman Arnold C. Panaligan, napakasipag ng ating congressman na yan. Simula nung siya manungkulang bilang mayor ng Calapan sa isang state terminal per second third, bago pa nga, per second third ulit, 18 years na naging mayor ng lungsod ng Calapan, dahil naging vice governor, naging governor, at ngayon po ay congressman. Sa unang termino, talaga namang pinaboom ang lungsod ng Calapan at ang unang distrito, ang lungsod ng Calapan, ang bayan ng Baco, San Teodoro, Puerto Galera, gayon din ang Nauhan, Victoria, Socorro at Pola. Yan po ang binubuo ng unang distrito ni Congressman Arnold C. Panaligan. At siyempre, kabalikat dyan ang segunda distrito. Sa panguna ni Congressman Alfonso P.A. Bay Umali Jr. at ang lahat po, pati ang kanyang second district engineer, sa katuwang ni Engineer Annelyn Evora Padulyo. Oo, si Engineer Padulyo po ay mula po sa lungsod ng Calapan. Pag sinabi mong Evora ang apelido dito sa lungsod ng Calapan, talaga namang mga magandahan yan, mga tisayan, mga bigatin yan. Oo, saka talented. Ayan, kaya nga po ang ating first and district DE na DPWH, talagang tama-tama ang kanilang pagtatandem. Ganyan din ang ating congressman, si Congressman ACP, Arnold C. Panaligan, at si Congressman Alfonso P.A. Umali Jr. ng una at ikalawang distrito. Talagang ang lalawigan ng Oriental Mindoro ay mas hubog na hubog, mas maunlad na maunlad sa kanilang panunungkulan, sa kanilang dalawang magaling. Yan po ang pinagsamang lakas. Pinagsamang lakas para sa kaunlaran ng ating lalawigan. At siyempre, binabati din natin ng isang maligayang panonood. Maligayang panonood ang ating makisig na Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Sa katawan po ni Police Colonel Samuel S. De Lorino, sir, magandang umaga po sa iyo. At ang kanyang information officer na sobrang galing talaga. Sa katawan ni Police Captain Ann Michelle Selda, ma'am. Lagi ito nagbibigay sa atin ng balita. Balitang English, kasi yun ang requirements na ng Mimaropa PNP, di atin pong tinatagalog. Kasi tayo po ay nasa bansang Pilipinas, marapat lamang na tayo magtagalog. Pwede rin mag-English kasi meron tayong viewers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Oo, ganun lang. Ay kung naintindihan, di mas magaling. Kung hindi, di dapat intindihin. Oo, dapat. Siyempre, binabati rin natin ng isang maligayang panunod ang mga Chief of Police ng iba't ibang munisipyo dito sa lungsod ng Calapan. Ang ating pong Chief of Police ay si Police Lieutenant Colonel Danilo Udis Jr. Sir, magandang umaga po sa iyo. Ikaw pa'y
acting pa rin o baka ikaw ay chief of police na. O, ganyan din po sa 14 na municipal na chief of police ang mga municipal police station ng kanilang munisipyo at ang ating force commander ng una at ikalawang distrito, ang ating ganyan din ang tourist police, provincial tourist police ng Puerto Galera. Sino pa ba? Hindi pa natin ito may isa kasi baka meron pong bagong update. Bagong update ang ating kapulisan. Oo. Kailangan nating ma-update ang ating sambayanang Mindoreño. Hoy, good morning muli. Sa lahat po ng ating taga-subaybay ng programang mga balita at impormasyon, ito po ang inyong nakakasama, Lino Amarillas Jr. Kumusta na po ba ang ating mga mamayang Kalapeño, ang ating pamilyang lungsod ng Kalapan? Oo. Ang ating mga naghahanap buhay dyan, especially yung ating mga may mga food cart. Oo. Kahapon po, kagabi o kahapon, November 3, tayo po ay nakisali sa bazaar, sa night bazaar ng ng New City. Kaya lang ay napakamahal ng renta, 500 pesos. 3 p.m. hanggang 9 p.m. 500 ang renta. Pagkakamahal, bago wala namang masyadong mga namasyal. Oo, ilan yung mga nagtitinda ron? 30 naghahanap buhay na wala namang kinita. Ang mahal pa ng upa ng New City. Alam niyo yung paupahan dyan dati, yan ito ay pinangasiwa ng City Tourism Office. Nung tayo ay nagtinda niyan sa New City dyan, doon sa may daan nila doon. Medyo magandang bentahan noon. Pero ngayon, medyo tumumal. Bagong problema nga, mahal pa ng renta. Samantalang kung pupunta ka sa Minsu, Calapan City, magandang umaga po sa mga tagapangasiwa ng Minsu, Calapan City. Yan po, ang renta dyan ay $250 per day, 8 hours. Dito sa New City, 6 hours, 500. So, hamakan nyo ang difference, Hamakan nyo po ang diferensya ng renta nila, Gayun pa man, binabati natin yung mga naghahanap buhay dyan sa Minsu, Calapan City na bakasyon pa rin ngayon pero sa Monday. Siguradong laga pa ka na yan, oo. Siyempre, pinangungunahan yan ng ating Joss Burger. Oo. Tikman nyo ang aming product, buy one, take one. Hamburger for 35 pesos, cheeseburger for 45 pesos, at ang iba pang putahe ng sandwich, oo. Oo, meron tayong bacon and egg, oo, marami pa. May footlong, meron tayong super long sa ibang tindahan na po natin yan. At siyempre, ang tagapangasiwa po ng Katis Fried and Sanyas Shawarma, nandun din yan sa New City kahapon, November 3. Ito pa, La Bodellas Food and Snacks, o Katakomo, Takoyaki, Tapa, at iba pa. Ayan, yung mga kasama natin sa hanap buhay dyan. Gracias Eatery, Show My Love ni Bullet, Mr. Shawarma, Soda Light, yung magmamani, hindi natin alam kung anong pangalan, Mia Special Lechon, Presley Squeeze Lemonade, Korean Food, Sweet Corn in a Cup, at Star Shawarma. May Mr. na, may Star pa. So, ibig sabihin, isa lang may-ari nito, okay lang yun, basta lahat po ay naghahanap buhay, lahat ay gustong kumita sa maayos na paraan. Ganun lang. Kailan natin kumita di maghanap buhay tayo ng naayon. Yung parehas, yung naayon. Meron maghanap buhay ng meron. Kumita tayo ng pera na hindi
ginamit sa tamang paraan, abay, masama yun. Hindi yun kaaya-yan, hindi tayo kasisiyahan ng Panginoon nun. Oh, di ba? Samantala tayo muna ay magbubukit-kit ng ating mga balita sa Facebook. Alam nyo, tayo po ay friend po ng ating sa Facebook page ni Congressman ACP, Congressman Alfonso Umali Jr. Yan mga dapat na dapat nating dapat nating i-report. Ayan, katulad nitong kay Congressman ACP. So sa dami ng bills, iniisa-isa natin, number 37, 41, ang dami. Grabe pala, Oo, ang dami, Kung iisa-isahin natin, ay sobrang, 57 ito, akalaan nyo. Ang dami. Ayan, sa unang distrito pa lang, lalo na kaya kung sa ikalawang distrito. Unang distrito, naalala natin, binabati natin ng isang maligayang panonood. Ang OIC Chief ng Maintenance Section. OIC pa ba ito, sir? Si Engineer 2 Luis B. Veron. Engineer Veron, good morning. At kita ko ang iyong sipag, Yung kahit Sabado, nagsagawa kayo ng asphalting sa bayan ng Victoria hanggang Socorro. Siyempre, linyada mo yun, unang distrito yan Maging sa Nawat, kita natin, nung umuwi kami last week, papuntang Pinamalan, i-chinat nga natin si DE Salvador E. Abad. Talagang kanyang inuobliga. Sinisikap na matapos ang mga pagawain ng maintenance section dito sa unang distrito. Kaya nga dapat itong si Engineer Luis Veron ay atin ng i-designate yun na DE para lalong mas masigla ang tanggapan nito. Mas masigla ang maintenance section para sa unang distrito ng Oriental Mindoro. Siyempre, ganun din ang ating OIC ng Planning and Design Section sa katawan ni Engineer Evelyn Peña, Madam Engineer. At itong Quality Assurance, Hepe na pala ito, si Engineer Mercedes Aspin, hindi na pala ito, Saka yung ating Hepe ng Construction Section, sir. Ano nga pangalan nun? Tapos tayo dyan, di natin nakapangalan ni Engineer. Roman ba yun? Sa susunod na programa, kukunin natin ang mga pangalan ng mga yan para tayo maging kumpleto. Totoo yun. Ayan, nakabukod tayo ng Facebook page ni Congressman Arnold C. Panaligan, House of Representatives. Ito, binati niya pala yung mga halal na barangay official, barangay chairperson, lahat ng barangay captain ng lungsod ng Calapan. Kanyang binati. Parang nagkaroon ng kaunting salo-salo. At syempre, nagbigay siya ng tagubilin tungkol sa pamamahala sa barangay. Dapat kasi, yung mga pamamahala sa barangay, walang sinisino ang kapitan. Merong kapitan dyan na namimili lang. Nanalo pa rin naman. Yung sa mga tupad-tupad, nakakadalang beses tatlong beses, ay talagang nanalo pa rin Dapat hindi ganon. Dapat ang kapitan ng lungsod ng Calapan ay binibigyan lahat ng oportunidad ang mga kababayan niya, kanyang mga kabarangay, ng ganong tupad, yung ganong financial assistance, kung ano man yan. Ay sasabihin may hanap buhay na yan. Hindi. Bakit mo ipagkakait mo sa mga kabarangay mo yan? Hindi naman sa pera mo nang gagaling yan. Hindi naman sa bulsa mo, hindi naman sa bulsa ng barangay. Galing yan sa ibang ahensya ng pamahalaan, galing sa ibang national agency Ayun, pinipili kasi ng ibang barangay, yung tao lang na yun, nakakadalawang ayuda na, nakakadalawang tupad na, patatlong tupad pa. Merong hindi pa nakakatikim. Ay, nanalo pa rin talaga naman ng barangay. Ano na yung barangay na yan? Talagang kanya pa rin ng barangay. Tingnan natin yung susunod na, na yugto
Oo, ay baka ganun pa rin eh. Sus ko po, hindi na magbabago yung mga yan. Kung sino nang nakasanayan, yun na, yun at yun na. Ay di kawawa, pag tayo'y malayo sa tungko, ay di wala tayong apoy, wala tayong ulam. Pag tayo may nasa barangay opisyal, wala tayong biyaya, di nga. Ganun lang. Kaya nga sabi natin, kaya nga dapat tayo ay magsumikap. Oo. Oh, di ba binabagit natin yan ng mga nakaraan nating programa, programa dito sa online radio na wag kang masyadong die hard sa kandidato mo. Alalahanin mo, manalo o matalo yan, walang ibang mag-aon sa'yo kundi sarili mo. Yun, totoo yun. Ba't ka aasa sa kapitan? Oh, kung hindi kayo sama sa ayuda, hindi wag. Magsumikap tayo. Kaya ka nga hindi sinasama sa ayuda kasi kalaban tayo. Kalaban ka. Ayan mga yan, pag kalaban ka sa simulan ka, sa katapusan, kalaban ka na rin. Yan ang mga mapagtanim. Dapat yung mga yan sa Department of Agriculture nagtatrabaho para magtanim. Oh. Sorry, hindi naman natin sinisira ng DA. Para bang nakasadayan na ng Pilipino na, di magtanim ka. Diyan ka sa DA. Pero ang DA po, in fairness sa DA, yan po ay napakagaling, napakahusay na ahensya ng ating pamahalaan. Naalala ko lang kasi itong mga kapitan na nanalo eh. Talaga namang pagkalaban ka sa umpisa tapos ang eleksyon, kalaban ka pa rin hanggang sa uli. Hindi naman sa kanilang bulsa nang gagaling ang pera. Nako. Tayo pa nagbubukit kita rin ang ating sa Facebook page. Nasa na ba ito? Sa Calapan City Police Station. Ayun. Nagkakaroon po sila ngayon ng ASF Quarantine Checkpoint and Inspection. African Swine Fever. Dito pa yung sa lungsod ng Calapan. Kaninang umaga nagkaroon po sila ng checkpoint sa may barangay komunal, Calapan City. Ang ating mga kapulisan sa pangunguna sa ilalim ng pangangalaga ni Police Lieutenant Colonel Danilo U. Dis Jr., Acting Chief of Police, conducted African Swine Fever ASF Quarantine Checkpoint and Inspection in Barangay Komunal, Calapan City. Kaninang umaga yan. At hindi lang po yan sa lugar na yan, sa may barangay komunal, Manapay pati yan kung tawagan natin ay 12, meron dyan checkpoint. At sa mangdako ng barangay, sa Nawal, meron yan. Victoria, meron yan. Socorro, Pinamalan. Kasi nga ang ating naapektuhan ng African Swine Fever ay ang bayan ng Rojas and Mansalay. So, yung status ngayon, hindi pa natin alam. Sana ito ay matapos na ng yung mga magbababoy natin o yung mga naghahanap buhay ng baboy, magbababoy. Yung mga nagtitinimda ng baboy, nagluluwas ng baboy mula sa bayan ng Rosa at Mansalay ay iluwas na. Oo. Kasi dagdag kita, maganda ang bilihan ng baboy sa kabila. Oo. Medyo mataas ang presyo. Pero dito sa Calapan, mura pa rin yung ating kung tawagin yung medyo matabang parte ng kasim, yun. Yung kasim na baboy, ang kilo lang niya ay 250 kay Sir Randy. Yun. Randy and Lisel Marquires, Oo. Diyan po sa pamilyang lungsod ng Calapan sa meat section. Kay Sir Randy and Lisel Marquines. Oo. Mura ang mura ang karning baboy dyan. Kay Sir Randy. Sir Randy, magandang umaga sa iyo. Kumusta na ba ang ating buhay-buhay? At siyempre, marami laging benta sa umaga yan. Basta mura ang iyong tindang karne, ay talagang sa umaga pa lang ay guyod na. Guyod na ang Kalapeño sa kanyang tinda. Diba? At saka si Sir Randy, napakabait na tao yan. Mapagmahal yan. Kung tawagin natin ay lover boy. Sir Randy, lover boy yan. Magandang umaga sa iyo, Sir Randy. Lover boy pala.
Ito, binuksan natin ang ating DPWH Mimaropa Region, ang kanilang Facebook page. So, pag Mimaropa, so abot yan ng Mindoro Oriental, Marinduque, Romblon, and Palawan. Ito, una natin nabuksan yung Calabasan Seawall sa may Barangay Concepcion. Sa may ayan ang Concepcion, lalawigan ng Romblon. Nakarating na ako sa bayan ng Concepcion. Dito ikinasal ang aking bayaw na muling nanalo sa Barangay Pili, si Poroy, sa bayan ng Concepcion. Kami po ay nagbangkang malaki. Then pamula Pinamalayan hanggang bayan ng Concepcion. Ito, Calabasahan Seawall. Ang galing, Natapos na ito. Itong kanilang itong seawall. Ito po sa panguna ni Romblon District Engineer Elena M. Castillan. Babae, yun. Seawall project. Ito ay may walang nakalagay na kung magkano ang pondo. Basta importante, ayun. Barangay Calabasahan, yun. Barangay Calabasahan Seawall, bayan ng Concepcion, lalawigan ng Romblon. Meron pa. Ayun. Nagkaroon po nung lakbay alalay nung nakalipas na All Saints Day. Dito po sa lungsod ng Calapan, meron yan. Ang kanilang tanggapan na matatagpuan sa may barangay Masipit. Kita nyo, meron doon mga nag-a-assiste. No, October 31, meron silang lakbay alalay program ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa Region, under the leadership of Regional Director Gerald A. Pakanan. Magandang umaga sa iyo, RD Gerald Pakanan, CESO 3, and OIC Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, and the District Engineering Office under its jurisdictions has set up road assistance station. Tapos ito, and dispatch rescue teams in a strategic area in the province of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, para po umalalay sa mga motoristang pupunta ng ating 5 lalawigan. Ang lalawigan, ang Mimaropa 4B. 4B. Ang 4A Calabarzon. Naalala kayong 4B? Ayaw patawagin ni Congressman Boy Umali ang 4B. Kasi tayo, may letter A, letter B. So, ang ginawa na lang niya ay Mimaropa Region. Yun. Para walang A and B. Paano kung sabihin natin tayo ay Region 4A? Hindi mapapayag ang kabila, ang Calabarzon. So, yun na lang. Calabarzon and Mimaropa. Ito, nagbukas ulit tayo ng kanilang Facebook page. So, yung binabanggit natin kanina, yung mga nagra-ranking, nagra-ranking sa Mimaropa Region, yung best District Engineering o best DPWH sa Mimaropa. Meron silang, ang pinagbasihan ay yung sa auditing. Yun talaga ang matindi, Pumapalo dito yung Sang Oriental Mindoro, hindi pa uhuli. Hindi pa uhuli sa best District Engineering Office. So, napakaraming accomplishment po ang DPWH. Basta i-search nyo lang po sa inyong Facebook page ang DPWH DAS Mimaropa Region. Yan. Mabubuklat niyo ang mga ginawa na ipagawa ng kanilang tanggapan. Balikan ulit natin sa Facebook page si Congressman Arnon C. Panaligan, House of Representatives. Ito yung mga dami nito. Principal Author Bills, House Bill number 0001, 004, ang dami. Di may 2, 3, 4, 5, 6. Tandali. Atin na lang ilang bang bill ito? House Bill. 28, ang 33, 39, 48, 40, ang dami, 53. Nasa na? 63, 68.
7, 80. Ang dami nito. Ang daming resolution na rin. Sobrang dami. Nasa 100. Nasa 110 House Bill number. Ang dami. So, kanyang hindi pa siya nakaka-isang termino sa kanyang panunungkulan. Bali, pag natapos ang December, 1 taon at kalahati na siyang naglilingkod bilang kinatawa ng unang distrito. Ang pinakamarami po niya ditong na isa katuparan ay ang proyekto ng unang distrito. Kaya nga po, kanyang kapartner lagi ang DPWH. Ang galing, ano? Ang bilis po ng ating oras, meron na po tayong 51 minutos makalipas ang nagmamadaling 10 ng umaga. Kayo po ay patuloy na nanonood sa programang mga balita at impormasyon ni kasamang Lino Amarillas Jr. Tuwing araw po ng Sabado at Miyerkules, 10 to 11 in the morning. So yun. Ay yung mga hindi po makakapanood ng live, pwede naman po kayong mag-replay. I-search lang po sa inyong Facebook ang MIB4 New Online Radio sa Pilipinas at siguradong makakapanood na kayo ng mga programa dito. Hindi lang po ako nagpo-programa dito. Kami po ay may mga kasamang nagpo-programa din. Yung katatapos ka na balita kanina na sakto-sakto lang ni kasamang Ed Mansere at si kasamang Omar Clerigo. Then yung kay kasamang Joey, laging maaasahan mula sa bayan ng Victoria. At meron pa kaming DJ, si DJ Honey Babes. At siguro sa one of these days ay madadagdagan pa ang aming mga... meron pa pala ang programa ng City Government. Sa katauhan ni kasamang Jonard Acapulco, ang balitang GSM, balitang galing at serbisyo para sa Mindanao ni kasamang Randy Digma ng Provincial Information Office, Oriental Mindoro, sa pamumuno ni Madam Maria P. Aquilisan de Leon. Good morning, ma'am. Hindi na kasi tayo masyadong nagbabalita ng balitang GSM kasi nandiyan na nga ang inyong magaling na broadcaster, Randy Digma. Maging sa City Government of Calapan, hindi na rin tayo masyadong nagbibigay ng mahalagang balita at informasyon dahil naririyan na si kasamang Jonard Acapulco. Yan, mga magagaling na broadcaster yan. Taga sa panahon, hinasa. Hinasa sa laban. Basta magagaling yung mga yan. Lahat sila'y maaasahan. Laging maaasahan. Taong bayan ang masusunod. Ito ang gusto ko. Talaga mga pag pinagsama-sama mo, namumulit ka. Hindi naman. Yun ang kanilang mga tagline ng Kapitolyo. Ito ang gusto ko ni Governor Yumorlito Bones Atienza Dolor at EJ Falcon, Vice Governor EJ Falcon. Kaya mo yan. Yan. Happy viewing po kay Tita Elma Chocson. Itong magaling na taga DPWH First District Engineering Office, ang magaling na Information Officer. Pag ito ay nagaya ng, ma'am, yung ating second district, ano ba nangyari na? Hindi pa po tayo tinatawagan ng kanilang information officer ng second district. Siguro next week, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan, maging ang pribado, maging ang ating mga mag-aaral sa iba't ibang paaralan. Magandang umaga po, Tita Elma Chocson. Itong... Siyempre, pagrespeto kaya tinatawag nating tita. Hindi ko po ito kamag-anak. Para bang masyado naman magalang ginang. Pag madam naman, baka naman tayo sabihin, hindi naman siya teacher. Pag madam, alam ko, pag tinawag mong madam, mga teacher yan. So yun na lang, pagrespeto, Tita Elma Chocson, good morning po. Ayun. Salamat sa iyong panonood.
Baka pwede naman pong paki-share ng ating programa. Para naman po dumaming ating mga views at doon lang po naman tayo nakakahugod ng lakas. Kay Sir Marvin Nalam, ng 13 Martires City sa lalawigan ng Batangas. Batangas ng Cavite, sorry. Lalawigan ng Cavite. Ayan, medyo lumalabo, pero malinaw na. Sorry Sir Marvin Nalam, mula sa 13 Martires City, lalawigan ng Cavite. Ayan, malapit na pong magtapos ang ating programa. May babasahin lang po tayong isang salita mula po sa ating Bible. Ito'y shortcutin na lang natin. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya ba natin umibig ng ating kaaway? Oo. Parang mahirap, ano? Parang mahirap sundin ang salita from Bible. Paano yung ating, ibigin mo ang iyong, kaaway nga. Ay paano kung, ibigin mo ang ating kaibigan? Paano natin iibigin ng ating kaibigan kung ito na may tatad ang utang? Tatad ang utang. Nung umuutang sa'yo, napaka-friendly. Nung sisingilin mo na, nagka-step neck na. Hindi na marunong lumingon. Kasi tinatawag mo para singilin. Ay siyempre, magiging kaaway mo na yan. Ikaw pang aawayin yan. Sa kabila ng iyong pagtulong sa kanila upang mabawasan ang kanilang hikahos sa buhay, di nakatulong tayo. Tayo pang aawayin. So parang mahirap yung nasa salita ng Bible, ibigin mo ang iyong kaaway. Kayo ba, Tita Elma, pag may kaaway ka, inaway ka, kaya mo bang ibigin pa yan? Patawarin siguro, pwede. Patawarin natin, yung may mga utang, may mga atraso, yung mga mahilig magmamarites, marisol, pwede nating patawarin yung mga yan. Pero yung utang, parang yung hirap patawarin. Kasi pinagkita mo yung pinaghirapan mo. Bago pag inutang sa'yo, sa isang iglap, mawawala yung umutang. Biglang naglaho, i-unfriend ka sa Facebook, i-blabla ka. I-blabla ka sa cellphone, sigurado. Para hindi mo masingil. Lalo kung nasa malayong bayan, buti kung taga-Kalapan. Ay paano kung nasa bayan ng Roas, taga-Bulalakaw, halimbawa na taga-Batangas, nautangan ka ng mga 10,000, 20,000, pagkahiram mo ng pera, di through GCash, anak ng patawala, bigla kang ibilinak. Ay, aray ka po. Yun ang napakasakit, Kuya Eddie. So, gayon pa man, kaya ba natin magpatawad ng kaaway? Parang mahirap pa, So, nasa inyo na po yun kung kaya nyong patawarin yung inyong mga kaaway. Kaaway sa... Ang hirap pa, paano kung malaki ang utang? Ay, naka. Sus ko po. Nasa na ba tayo? Oy, malapit na pala ang anniversary, ang founding anniversary ng Oriental and Occidental Mindoro, November 15, 2023, araw po yan ng Miyerkules. Araw na yung Miyerkules. Diyan po ay wala namang pasok. Siyempre, magpapalabas dyan ng anunsyo ang ating Malacanang ng Pilipinas. So 15, nasa gitna, nasa midweek day. Midweek day, November 15, And then, so ngayon po ay November 4, araw ng Sabado, bukas November 5, Linggo, November 6, mga due date na naman. Due date ng Calapan Water, ang Ormeco, tapos na. Natapos na ngayon. Nagpa-due date ngayong November 4, wala namang pasok, wala silang opisina. Sus ko po, balik na naman tayo dyan, nakaka-rindi na Nakakasawa ng pag-usapan yung due date ng Ormeco. Hindi kasi nga, dapat hindi po kayo nag-due date ng nang walang pasok. Sabihin nyo, di mag-GCash ka, mag-Paymaya. Yan na naman tayo Paymaya, GCash. Sus ko po. Kaya nga po magbabayad sa inyong tanggapan para may service naman, may motor, para makatipid, ganun.
Pag may Paymaya, sus ko po. Ano pa ba ang ating hindi na babanggit sa ating programa? Baka tayo may nalimutang hindi batin, magtampo. Tayo pinagbubukit sa ating Facebook page. Baka may gustong magpabati. Yun, kay Madam, kay advisor ko pa ito, teacher ko pa ito ng high school. Si Madam Teresita, kumpleto. Kay Madam Teresita Soriques. Ma'am, kumusta na kayo? Oo, ito po ay teacher ko nung high school. Nung tayo po ay nag-aaral ng ating sekundarya sa Divine Word College of Calapan. Oo, high school department. Oo. Teacher natin ito, medyo mabalasik ito. Hindi naman. Strict lang, hindi naman babalasik. May mga teacher kasi na mabalasik. Pag tininang ka, tapos ka. Makuha ka sa tingin. Ganon. Pag hindi ka nakuha sa tingin, hindi. Oh, yun. Si Madam Soriques. Oh, matikas pa rin ang tayo ni Madam. Oh, kita ko dito sa kanyang Facebook page. So, siguro wala na tayong nalimutan. Kahit may ilang minuto pa tayong nalalabi. Nalalabi. Okay. Ilang minuto na lang bang ating nalalabi? Sige po, tayo po magpapaalam na sa ating programa. Ito po yung nakasama Lino Amarillas Junior para po sa programang mga balita at impormasyon. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Tayo po muling magsasama-sama tuwing araw ng Miyerkules at Sabado, ganap na ika-10 at hanggang ika-11 ng umaga. Kung ano man ang mangyari sa ating dating na bukas, siyempre kasama natin ang Diyos, ipagpasa Diyos natin ang ating mga gagawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sa labas ng tahanan, kung saan man tayo mapagawi, tayo po ay humingi ng paggabay sa ating Panginoon Diyos. Alam natin na siya lang po ang siyempre may kasamang kaligtasan yung pag tayo nanalig sa Kanya. Basta po lahat ng ating mga gagawin sa buhay, sa loob at sa labas ng ating tahanan, tayo po ay manalangin, humingi, dinggin ang Kanyang presensya, ang Kanyang proteksyon. Kaya nga po, muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Babalik po tayo sa araw ng araw ng Miyerkules, November 8, 2023. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.